Ako nga pala si Cleo, 26 years old na 26 years old na ako ngayon at bunso sa 3 magkakapatid. Hindi kami mayaman pero kahit papaano naman ay nakakaraos kami sa araw-araw. At ngayon nga ay unti-unti nang gumiginhawa ang buhay namin. Salamat na lamang talaga sa kasipagan ng kuya namin na si Kuya Elvis. Hindi naging maganda ang pagsasama ng mga magulang namin at bago pa nga ako tumungtong ng high school ay nauwi na silang dalawa sa hiwalayan. Mula noon ay wala na kaming naging balita pa kay Papa. Nasa college na noon si Kuya Elvis at minabuti niyang mag-working student para makatulong kay Mama. Silang dalawa ang naging magkatuwang sa pagpapaaral sa amin ni Ate Era. Pagka-graduate ni Kuya Elvis ay nakahanap agad siya ng magandang trabaho at makalipas lamang ang 2 taon ay si Ate Era naman ang nakapagtapos sa kolehiyo. Mula noon ay sinalunan lang dalawa ang mga gastusin sa bahay at para sa pag-aaral ko. Hindi naman sila masyadong nahirapan sa pagpapaaral sa akin dahil nakakuha ko ng scholarship nung college. Swabe na sana ang takbo ng lahat. Ang plano ko sana ay magtrabaho agad pagka-graduate ko. Pero hindi pa man nangyayari yun, ay nagkaroon na ng maraming sakit si Mama. Wala nang ibang pwedeng mag-alaga sa kanya kundi kaming magkakapatid lamang. At dahil nagtatrabaho sa malalayong lugar sila Kuya Elvis at Ate Era, ay ako ang natoka para bantayan at alagaan ang mama namin na may sakit. Ma, kain na kayo. Iinom pa kayo ng gamot. Anong ulam binili mo? Nagluto ako ng paksiw na isda. Isda na naman? Ma, ibang luto naman to eh. Ayoko niyan. Isda na naman. Puro nga isda yung ulam natin. Ibang luto nga to, ma. Di ba sabi nyo ayaw nyo ng sinigang? O ito paksiw naman tong niluto ko eh. Ayoko nga ng isda. Ba't ba ang kulit mo? Ay, mama naman eh. Hirap na nga ako mag-isip ng uulamin tapos tatanggihan nyo lang. Alam mo namang wala akong ganang kumain dahil sa sakit ko eh. Tapos, ipipilit mo sa akin kainin yung ayaw ng sikmura ko. Ano bang gusto nyong ulam? Ihanap mo ako ng kahit ano. Kahit ano. Tapos pag hindi nyo gusto magagalit na naman kayo. Baboy, kahit anong luto. Sa karinderya ka na bumili. Bawal nga sa inyong matatabang pagkain, ma. Kabilin-bilinan nyo ng doktor. Oh, edi, pritong manok dyan sa kanto. Yung tig-15. Ma naman eh. Ganon din yun. Pinalangoy sa mantika yun eh. Ay nako, wag na. Wag mo na akong ibili ng ulam. Hindi na ako kakain. Ihintayin ko na lang yung sarili kong mamatay dito. Bibili ako ng pitso, i-adobo ko. Yun na lang ulamin nyo, ha? Ay, bahala ka. Uulamin nyo yun, ha? Ay, Ma, uulamin nyo, ha? Baka mamaya magluto ko tapos ayaw nyo pala, masasayang lang. oo na, sige na. Sige po, bibili na ako. Ako, sarado na yung pinagbibilihan ko ng manok, ha? Di bali, hanap na lang ako sa iba. Si Kuya tumatawag. Hello, Kuya? Hello, Cleo. Tumawag sa akin si Era. Hello, Kuya. Sorry, hindi kita marinig. Wait, tatabi lang ako. Nasa palengke kasi ako ngayon maingay. Okay. Hello, Kuya. Hello, naririnig mo na ako? Ayan, Kuya, okay na. Okay, good. Tumawag sa akin si Era. Nagtadrama na naman daw si Mama sa kanya. May nangyari ba dyan? Ay nako, namimili kasi ng ulam eh. O bakit? Ano bang pinapaulam mo sa kanya? Paksiw na isda. Ayaw niya? Ayaw. O sige, ihanap mo na lang ng iba. Ito nga Kuya nasa palengke ako ngayon. Magluluto na lang ako ng panibago. Manok naman. Pagpasensyahan mo na muna. Tiis-tiis lang. Alam mo namang ikaw lang ang mapagkakatiwalaan namin na mag-aalaga kay Mama eh. Ano pa nga ba? Basta kapag may kailangan kayo, sabihin mo lang ha. Kami ang bahala sa lahat. Okay Kuya. Cleo, Hmm. alam ko hindi madaling alagaan
napabayaan si Mama. Kaya nga nagpapasalamat kami at napagtsatsagaan mo siya. Kahit papano, panatag kami na nakakapagtrabaho sa malayo. Kuya, gusto ko na nga sana makapagtrabaho din para magkaroon din ako ng sarili kong pera. Huwag mo muna isipin yun. Wala kang dapat ipag-alala. Hindi ka namin pababayaan ni Era. Pag may kailangan ka o pag may gusto kang bilhin, basta magsabi ka lang, ha? Sige kuya. Sa'yo lang namin pwedeng ipagkatiwala si Mama Kaya sana habaan mo pa yung pasensya mo sa kanya. Huwag kang mag-alala. Kami ang bahala ni Era sa'yo. Kahit anong kailangan mo, ibibigay namin. Basta alagaan mo lang si Mama at huwag mong pababayaan, ha? Dahil nga maganda na ang takbo ng career nila Kuya Elvis at Ate Era, ako na lamang ang pinakiusapan nila na magbantay sa nanay namin. Wala namang kaso sa atin yun. Dahil nangako naman sila na sila muna ang bahala pagdating sa mga gastusin namin sa bahay. At pati na rin sa mga personal kong pangangailangan. Tinupad nila ang mga pangako nila na hindi nila ako pababayaan. Kahit na wala akong trabaho ay nakakahingi ako sa kanila ng panggastos para sa sarili ko. Binibigyan nila ako ng pambili ng mga bagong damit, masasarap na pagkain at mga simpleng luho kagaya ng cellphone at pang-load sa cellphone. Bilang ganti naman sa lahat ng pabor na ibinibigay nila Kuya at Ate, ay sinisiguro kong naaalagaan ko ng tama ang mama namin at naibibigay sa kanyang atensyon na kailangan niya. Kahit nga paminsan-minsan ay medyo mahirap na siyang pakisamahan. Sinunod ko ang lahat ng payo ng doktor lalong-lalo na sa pagpili ng mga pagkain na ihahain para kay mama. Madalas nagiging dahilan pa yon ng hindi namin pagkakaunawaan dahil medyo mapili si mama sa pagkain. Lung complication and fatty liver ang naging sakit niya kaya bawal sa kanya mga pagkain matatapa. Nakuha niya yon sa paninigarilyo at sa pag-inom-inom ng alak noon. Oo, naging mabisyo si mama noong kabataan niya. Actually, isa yon sa madalas nilang pag-awayan ni Papa noon. At ngayon nga ay sinisingil na siya ng katawan niya. At walang ibang pwedeng mag-alaga sa kanya kundi kaming mga anak niya lang. Salamat naman sa Diyos at kahit papaano ay nagkaroon ng magandang pagbabago sa kalusugan ni Mama. Tapos na kayo kumain, ma? Akin na po yung pinakainin nyo. Lalagay ko na sa lababo. Jeric? Hello? Hello, Tol. Tol, balita. Nakapagpaalam ka na ba sa mga kapatid mo? Nakapagsabi na ako pero wala namang update Teka, tatawagan ko ngayon. Sige. Balitaan mo kami Sana makasama ka. Oo nga Sige, Tol. Balitaan ko na lang kayo. Ox? Hello? Hello, Kuya. May balita ka na ba dun sa leave na in-apply mo? Naku, oo nga pala, no? Nawala sa isip ko. Sa makalawa na kasi yung lakad namin, Kuya May hahabol pa kaya? Sa makalawa na ba yon? Sige, susubukan ka magsabi sa manager ko. Malalaman kaya natin hanggang mamaya kung approve yung leave mo? Oo, pero subukan mo rin magsabi kay Era, ha? Baka mas mabilis yung approval sa company nila Ganon? Sige, Kuya. Tatawagan ko rin siya. Sige. Sige, Kuya. Hello, Cleo? Te, May kailangan ka ba? ano kasi tatanong ko lang sana kung pwede ka ba mag-leave sa makalawa? Leave? Bakit? May lahad kasi kami nila Jeric overnight sana. Baka pwede ka munang umuwi para may magbantay kay mama. Naku, mukhang malabo, Cleo. Month end kasi ngayon madaming report. Mahirap mag-leave. Ganun ba? Pero tatry ko pa rin. Kaso, hindi yun sure, ha? Sige ate, pakibalitaan mo na lang ako. Sige. Ingat kayo, Tol. Pasalubong Ano tol? Hindi ka talaga makakasama? Sayang naman, minsan na nga lang tayo mag-outing Wala Ako nakatoka sa pag-aalaga kay Ermats Hindi na talaga nakapag-leave yung mga utol mo.
Hindi nga eh, sayang. Grabe naman. Dala-dalawa yung kapatid mo, ni isa sa kanila walang nakapag-leave. Yun nga yung masaklap eh. Kailangan ba talaga na magbabantay sa airmat mo? Mukhang masigla naman na siya ngayon ah. Oo, medyo maayos naman yung pakiramdam niya. Kaso madalas binabangungot sa gabi. Ganun ba? Lungkot naman ang buhay mo, tol. Hindi ka makagala ng sagad. Kaya mo na, mahalaga, nagagampanan ko yung responsibilidad ko sa pamilya namin. Eh kaso tol, hindi lang naman ikaw yung anak ng airmat mo eh. Alam ko, Tol, ibig kong sabihin, hindi lang ikaw yung may responsibilidad na alagaan yung airmat mo. Para saan pat naging 3 kayong magkakapatid kung hindi kayo magtutulungan? nagtutulungan naman kami ah. Sus, nasaan na nagtutulungan dun? Ikaw lang yung nag-aalaga sa airmat mo. Sila kuya naman nagpapadala ng pera. Hindi naman sila nagkulang sa part na yon. Eh kaso, sila lang yung umuusad yung buhay. Tapos ikaw, na-stuck ka na sa bahay. Ginawa ka ng caretaker ng mga kapatid mo eh. Hindi naman ibang tao yung inaalagaan ko eh. Airmat ko naman yun, kadugo ko yun. Siya nga nagluwal sa akin sa mundong to eh. Pero tol, sana kahit papano maranasan mo rin yung ganito, yung ma-enjoy yung kabataan mo. Ang dami mo nang namimiss eh. Sayang yung mga panahon na lumilipas. Ngayon lang naman to tol. Nagkataon lang na hindi na-approve yung leave ng mga kapatid ko. Bale next time, sigurado mapapagbigyan na nila ako. Swerte nga ng mga kapatid mo sa'yo, Cleo eh. Kung ako yung nasa kalagayan mo, malamang nagreklamo na ako. Malamang ako din. Magkakaiba lang talaga siguro tayo ng upbringing. Kami kasi mahalaga talaga sa amin ng pamilya. Lalong-lalo na si mama. Huwag kang mag-alala tol. Next time kapag may outing, schedule natin ng mas maaga para masabi mo rin agad sa mga kapatid mo. Sabi niyo yan ha? Oo naman. Siya sige, enjoy kayo doon. Bawi na lang ako next time. Aba dapat lang, ilang outing ka nang wala eh. Susunod may multa na pag hindi sasama ha. Oo na, balitaan niyo lang ako sa group chat. Ingat kayo. Sige tol. Kahit papaano ay masasabi kong naging maayos naman ang takbo ng lahat. Hindi ko nararamdaman na nagkahihirap kami pagdating sa usaping pinansyal. Si mama naman unti-unti nang nanunumbalik ang dating sigla at lakas. Yun nga lang, kailangan niya pa rin ang magbabantay sa kanya lalo na sa gabi dahil madalas siyang bangungutin o di kaya ay biglang nahihirapang huminga. Alam kong maganda ang nagiging resulta ng pag-aalaga ko kay mama pero kailangan pa rin niya ako. Kaya kahit na gusto ko nang mag-umpisa sa pagbuo ng sarili kong career, ay wala akong choice kundi magstay sa bahay at gampanan ang responsibilidad na iniwan sa akin ng mga kapatid kong sina Kuya Elvis at si Ate Era. Ayos lang naman sana sa akin ang mag-alaga sa nanay ko sa isip-isip ko. Wala pa ito kumpara sa lahat ng naging sakripisyo ni Mama sa pag-aalaga sa amin noong mga kabataan pa namin. Kaya lang, unti-unti ko lang nararamdaman na para bang ang dami kong mga namimiss. Para bang ang dami kong mga oportunidad na napalalampas dahil nasa bahay lamang ako sa halip na mag-umpisa na ako sa pagbuo ng future ko. Bukod pa nga doon, para bang hindi ko na-enjoy ang kabataan ko. Hindi ako nakakapamasyal gaya ng ibang mga kasingidad ko. Nag-uumpisa na akong mainggit sa kanila sa totoo lang. Nag-uumpisa na akong mag-isip na sana ay wala ako sa ganitong sitwasyon. Kuya, dyan na lang ako sa tabi. Pambayad oh. Ako, mag-aalas 7 na pala. Pagluto na nga ng ulam. Ma, bumili ako ng hipon. Anong gusto niyong luto? Ma! Hindi sumasagot yun. Ako sa kwarto. Ma! Kaya naman pala eh. Wala naman pala siya dito sa kwarto niya eh. Saan kaya nagpunta yun? Tawagan nga. Hello? Hello ma, nasaan kayo? Nandito lang sa malapit. Saan nga? Gabi na. Makikita niyo pa ba yung dadaanan niyo? Basta, kaya ko nang umuwi. Huwag ka nang mag-alala sa akin. Ano oras kayo uuwi? Pauwi na rin ako. Okay. Kaya ako na nga muna siya. Magluluto na lang muna ako ng ulam.
Yun, okay na to. Sakto-sakto lang yung asim. Kaya si mama, ba't di pa umuwi yun? Hello? Hello ma, nasaan na kayo? Nandito nga lang sa malapit. Akala ko ba pauwi na kayo? Eto na, pauwi na. Okay, siguraduhin nyo lang ha. Oo na. Anong oras na? Sabi pauwi na, hanggang ngayon wala pa. Ano ba, Cleo? Sinabi ko na nga pauwi na ako eh. Ano ba kasing klaseng pauwi yan ma? Kanina nyo pa sinasabing pauwi na kayo, hanggang ngayon wala pa kayo. Eh bakit ba kasi hindi ka makapaghintay? Nasaan ka ba kasi? Gabi na nasa labas pa kayo. Mabuti sana kung hindi malabo yung paningin nyo eh. Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag ka nang mag-alala. Hindi pwede yun ma. Ako nag-aalaga sa inyo eh. Kapag nandito kayo sa bahay, todo reklamo kayo sa mga sakit ninyo. Tapos sasabihin nyo, wag ako mag-alala. Nasaan ba kayo? Pupunta ako dyan. Huwag na. Eto na, maglalakad na ako. Ay mga mare, mauna na ako ha. Kinukulit na ako ng bunso ko eh. O, hintayin mo ako. Pauwi na ako. Ano bang problema mo? Tawag ka ng tawag. Eh paano? Ilang beses nyo na sinabing pauwi na kayo? Nakapagluto na ako ng ulam, wala pa rin kayo rito. Oh, ano naman? May nangyari bang masama sa akin? Wala naman, di ba? O bakit? Kailangan ba may mangyari pang masama sa inyo bago kayo umuwi? Ang hirap kasi sa'yo, parang bata ang tingin mo sa akin. Na parang hindi ko kaya yung sarili ko. Ang hirap sa inyo kapag nandito kayo sa bahay, ang dami nyo sakit na nararamdaman. Pero kapag nasa sugalan kayo, kahit abutin kayo ng gabi, ayos lang kayo. Ano? O bakit? Akala nyo ba hindi ko alam na sa bingguhan kayo pumupunta? Maliit lang tong lugar natin ma. Imposibleng hindi ko malalaman ang mga pinagagawa ninyo. Pati ba naman yung paglilibang ko mamasamain mo? Walang problema kung maglibang kayo. Ang ayaw ko lang yung inaabot kayo ng gabi. Alam nyo nang halos hindi na kayo makakita, magpapaabot pa kayo ng dilim. Hay nako, ang dami mong kaartehan. Hindi kaartehan yun ma. Ginagawa ko yung responsibilidad ko na siguruhin maayos ang kalagayan nyo. Hindi pwedeng hayaan ko kayong pumunta kung saan nyo gustong pumunta hanggang sa may mangyaring hindi maganda sa inyo. Oo na. Ginagawa mo na yung dapat mong gawin bilang mabuting anak. At ako naman ang pabigat na magulang. Naiintindihan ko na yung gusto mong iparating. Ma, ayokong magalit sa inyo. Pero sa totoo lang nakakapagod din gampanan yung obligasyon ko alagaan kayo eh. Kaya sana naman wag nyo nang masamain yung mga ginagawa ko. Sana wag nyo iparamdam na baliwala lahat ng sakripisyo ko. Noong time na yon ay hindi ko napigilan ang sarili kong ilabas ang lahat ng sama ng loob ko kay mama. Ewan ko ba? Siguro nagkapatong-patong na din lahat ng inis ko sa kanya at ang inis ko sa sitwasyon na kinalalagyan ko noon. Masyado akong nag-overthink na baka tumanda akong walang gandang career o walang maipon man lang sa bangko. Hindi naman pwedeng habang buhay lang akong umasa kila Kuya Elvis at kay Ate Era dahil alam kong darating din yung panahon na bubuo na rin sila ng sarili-sarili nilang mga pamilya. Sa puntong yon, unti-unti ko nang tinwestiyon ang sakripisyo na ginagawa ko para kay mama. Worth it ba nakalimutan ko pansamantala ang sarili ko at ituon ng atensyon kay mama? Hindi ba masyado ng maraming panahon ang nawawala para sa akin? Alam kong hindi maganda na mag-isip ako ng ganito, pero dahil sa mga ipinapakita ni mama sa akin mismo, ay nadadagdagan lang ang mga dahilan ko na pagdudahan ang mga sakripisyong ginagawa ko. Matagal kong kinimkim ang lahat ng nararamdaman. Hindi ko naman kasi pwedeng sabihin lahat ng yon kay mama dahil may pagka-sensitive na rin siya. Madali niyang dinaramdam ang mga simpleng bagay. Nabibigyan niya ng kung ano-anong kahulugan ng kahit na konting salitang sabihin ko. Dala na rin siguro yon ng tatandaan at pagkakaroon ng sakit. Hindi rin naman ako makapagsabi ng nararamdaman ko kila Kuya Elvis at Ate Era dahil ayokong ma-misinterpret nila ako. Naghintay na lamang muna ako ng mas magandang pagkakataon para mapag-usapan namin ng masinsinan ang lahat. Sa ngayon, hanggat nandito ako sa sitwasyon na ito, ay gagampanan ko ng maayos ang responsibilidad ko. Kahit na alam kong ako mismo ay nangangailangan din ng pag-aalala at ng paggabay. Mahirap ang sitwasyon ko. Pero alam ko rin naman na hindi lang ako ang nakakaranas ng hirap sa pamilya namin.
Alam kong hindi rin madali para kila Kuya Elvis at Ate Era ang magtrabaho sa mga malalayong lugar. At mas lalong hindi madali para kay Mama ang makaramdam ng iba't ibang sakit at komplikasyon. Lahat kami ay biktima ng kasalukuyang sitwasyon. Kung tutuusin niya, kahit papano ay maswerte pa rin kami dahil hindi na namin kailangan magmakaawa o lumapit sa kung sino-sino para lang humingi ng tulong. Sapat nang nagdadamayan at nagtutulungan kami, kaya nairaraos namin ang mga problema sa loob ng pamilya namin. At isa pa, nakakasiguro naman ako na kung sasabihin ko ng maayos ang problema ko sa mga kapatid ko, ay pakikinggan nila ako. Yun lang talaga ang kailangan ko eh. Isang magandang tiyempo para makausap sila at masabi sa kanila ang kung anumang gumugulo sa isipan ko sa ngayon. Sa dinami-rami ng nakikita at narinig kong kwento tungkol sa mga taong lumaki ng ulila, ay maswerte pa rin akong mabigyan ng pagkakataon na maalagaan ang mama ko sa kanyang pagtanda. Yun ang itinatak ko sa isipan ko. Pero kahit anong gawin kong pangungumbinse sa sarili ko, hindi ko talaga maiwasang isipin na sana ay mas malaya ako ngayon. Sana may pagkakataon pa akong gawin ang anumang gustuhin kong gawin. Cleo, matagal pa ba kayo? Doon na kuya. Sarah. Ewan ko. Eto na! Oh, ba't ang dami mo yatang dala? Nagdala na ako ng ekstrang damit. Alam mo naman yung si Tita Becca, mahilig magpa-sleepover yun. O siya, sumakay na kayo para makaalis na tayo. Teka, si mama nandiyan na sa kotse? Wala pa eh, tawagan mo nga. Ma! Ma! Oh, Tara na, ikaw na lang ang hinihintay. kayo na lang ang pumunta, hindi na ako sasama. Ma, hindi pwede. Sino may iwan dito kasama mo? Kaya ko nang mag-isa. Mama talaga oh. Teka, kakausapin ko lang saglit. Teka kuya, sama ako. Ma, magbihis ka na. Ikaw na lang hinihintay namin. Hindi na nga ako sasama. Hindi nga kasi pwede. Hinihintay tayo ni Tita Becca. Doon lahat tayo. Oh, bakit mo ako pinagtataasan ng boses? Hirap niyong kausap eh. Kanina pa sinasabi magbihis kayo. Ayaw niyo kumilos. Kuya, wag mo naman sigawan si mama. Nakakainis kasi. Ang kulit-kulit eh. Kahit na, hindi naman tamang sigawan mo. Nanay natin yan eh. O di sige. Ikaw ang kumausap. Bahala kayo dyan. Ma, tara na po. Tutulungan ko kayo mag-ayos ng susuotin niyo. Kung pagtaasan ako ng boses, ganun-ganun na lang. Porket matanda na ako. Sakit na ng ulo yung tingin nyo sa akin. Ma, hindi po. Ganun lang talaga si kuya. Madaling uminit ang ulo. Kasi laging pagod sa trabaho yun eh. Hayaan niyo po kakausapin ko. Kakausapin mo. Tapos ano? Ako na naman yung pag-uusapan ninyo. Kung ano-ano na naman yung sasabihin ninyo tungkol sa akin. Di ma, papagalitan ko si kuya. Di kanya dapat ganun kausapin. Pero sa ngayon, tumayo na muna kayo dyan para makalis na tayo. Miss na kayo ni Tita Becca eh. Palagi niya kayong kinakumusta sa akin. Nakakausap mo ang Tita Becca mo? Opo, sa chat. Kaya hindi pwedeng hindi kayo sumama sa amin. Minsan sa isang taon na nga lang mag-birthday yung kapatid nyo, hindi pa kayo pupunta. Ay, kung ganyan sana makipag-usap ang kuya mo. Baka kanina pa ako nagbihes. Yun, sasama na kayo. Ayaw mo ba? O syempre gusto, tara na. Ay, akala ko pa naman mag-overnight tayo doon. Sayang lang yung pagdadala ko ng ekstrang damit. Sino ba kasi nagsabi sa'yo magdala ka ng maraming damit? Kung hindi sana nag-inate si Mama, malamang hindi tayo uuwi ng maaga. Psst, ate. Sinabi ko naman sa inyo, di ba? Huwag nyo na akong isama. Kayo lang yung nagpumilit. Tara na sa kwarto nyo ma, para makapagpahinga na kayo. O ayan, kung may kailangan kayo, sabihan nyo lang ako ha. Uy, si Jeric. Hello, Tol. Tol, nakita ko yung sasakyan ng kuya mo ah. Nandyan sila ngayon? Oo, Tol.
Nasabi mo na. Ang alin? Sira, nakalimutan mo na naman. May Batangas tayo, next month na yun. Gagi ko nga pala, nawala na naman sa isip ko. Sabihin mo na hanggat nandyan sila para makapagpaalam ka ng maayos. Para makapag-apply na rin sila ng leave sa trabaho. Sige tol, salamat sa pagpapaalala ha. Anytime. Balitaan mo kami Ge tol. Te, pwede ba kayo mag-leave sa trabaho nyo next month? Naku, hindi pwede. Lo, di ko pa nga nasasabi kung anong date hindi na kagad pwede. Wrong timing ka naman kasi. May vacation leave na ako next month. Pupunta kaming Ilocos ng mga tropa ko. Ganon? Buti ka pa nakakagala. Si Kuya Elvis na lang yung tanungin mo. Ano yun? Anong tatanungin? Kuya, may Batangas kasi kami next month Baka naman pwede kayong umuwi na saglit para may magbantay kay mama. Next month? Anong date? 24 hanggang 25 sana. Teka. Nako, nasa Batangas din ako nito May site visit kami dun. So hindi ka rin pwede mag-leave? Ay, hindi Di ba pwedeng i-move sa ibang araw yung lakad nyo? Natanong ko kala Jeric. Pero alam ko yun lang ang available date ng property Saka ka na gumalak, Leo. Pasensya ka na ha. Inatapat din kasi na may lakad din kami. Ano pa magagawa ko? Tsaka isa pa, kapag ako yung nagbantay kay mama, malamang hindi kami magkakasundo nun. Kita mo naman yung ugali niya kanina, 'di ba? Ang arte-arte. Ang hirap kausap. Ay nako, sinabi mo pa. Minsan na nga lang umuwi, pasasak din pa ulo ko. Ayun na nga Minsan na lang kayo uwi, puro sama ng loob pang binibigay nyo kay mama. O bakit parang kami pa yung may kasalanan? Kung kausapin nyo kasi yung tao, parang napakalaki na kasalanan sa inyo Paano naman kasi palaging pinipilit yung gusto niya? Hindi marunong makisama sa mga tao sa paligid niya. Kayo naman, hindi nyo man lang nagawang kausapin ng maayos, parang hindi nyo naman nanay yung kausap nyo Cleo, kung madali lang kausap si mama, hindi sana namin siya mapagtataasan ng boses. O ngayon, alam nyo na kung gaano kahirap alagaan si mama. Alam nyo na kung gaano kahirap ang ginagawa ko sa araw-araw. Isang araw nyo pala kasama si mama, nagkakaganyan na kayo. Ano pa kaya kung kayo yung maiwan dito? Kaya nga ikaw yung pinaiwanan namin dito, di ba? Oo, alam ko. Pero sana naman mapagbigyan nyo ako na makapagpahinga kahit isang araw lang. Kasi sa totoo lang nakakapagod na Tinitiis ko lang lahat to kasi alam ko na ako yung may kakayahang alagaan si mama. Isang araw lang naman yung hinihingi kong pahinga sa inyo Di nyo pa maibigay. Sana lang talaga. Hindi ako magsawa sa ginagawa ko. Dahil pag dumating yung panahon na yon, siguradong sasakit ang ulo nyo sa problema. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos na kasama ko ang mama ko, ay hindi ko na rin namamalayan na mas lalo akong napapalapit sa kanya. Oo, madalas na nagkakasagutan kami, pero dahil doon ay mas lalo ko siyang nauunawaan. Alam ko kung ano yung mga bagay na pwedeng maging dahilan ng pagtatampo ni mama, at alam ko na rin kung papaano siyang susuyuin. Sa madaling salita, mas lalo kong minahal ang mama ko. At palagay ko, ganon din naman siya sa akin, to the point na ako na lang yata talaga ang nakakaintindi sa kanya sa aming tatlong magkakapatid. Sa akin lang siya nakikinig. Kahit papaano proud ako na nakapag-build ako ng ganoong relationship kay mama. Sino mag-aakala na itong hindi magandang sitwasyon na ito pa ang magiging dahilan para mas magkalapit kaming dalawa? Ang kaso nga lang, ay hindi rin magandang epekto yun. Mas lalong tumindi yung dahilan para ako ang mag-alaga sa kanya. Ako lang at wala nang iba. Masarap ang mag-alaga ng sariling ina. Pero gaya ng ibang pagmamahal, darating din sa punto na mapapagod ka, lalo na kapag nakakalimutan mo na yung sarili mong kaligayahan. Kagaya na lamang ng sitwasyon ko. Hindi ko magawang unahin ang sarili ko dahil alam kong may umaasa sa akin. Hindi ko naman hangad na tumakas sa responsibilidad. Ang gusto ko lang naman ay yung saglit na pahinga. Kahit isang araw lang. Mabuti na lang at kahit papano bumubuti na ang kalagayan ni mama.
at unti-unti ko na rin nakukuha ang loob niya. Kaya kahit mailapang pagkakataon ay nagawan namin ng paraan na maisingit ang pahinga na inaasam-asam ko. Wala ba ako nakalimutan? Naku, sila Jeric na yata yan. Makalabas na nga. Ma, una na po ako ha. Basta pag may kailangan kayo, tumawag lang kayo dyan sa kapitbahay ha. Nagbili naman ako sa kanila eh. O sige, mag-enjoy kayo doon. Opo ma, tatawag ako pag nasa Batangas na po kami. O sige. Bye po. Yun, sa wakas, tuloy na rin yung pagsama mo. Oo nga eh. Whew, finally. O ano pa hinihintay mo? Tara, sakay na. Let's go. Cheers para sa tropa natin na ngayon lang nakasama. Ngayon lang nakasama, tumakas pa. Cheers! Cheers! Buti pinayagan ka ng mama mo na umalis. Oo, hindi naman mahirap kausap yung si mama eh. Paano yun? Sino kasama niya ngayong gabi? Overnight pa naman tayo. Nagbili naman ako sa kapitbahay na tingnan-tingnan siya. At saka nitong mga nakaraan naman, wala masyadong naging problema sa kalusugan niya eh. Okay, good. Sana magtuloy-tuloy na para makasama ka namin ng mas madalas. Oo nga eh. Ewan ko ba naman kasi siya sa mga utol mo. Hirap na hirap umuwi dito sa atin eh. Hindi naman ibang bansa yung nagtatrabahuhan nila. Si Kuya Elvis kasi, mataas na yung katungkulan sa kumpanya kaya madalas kahit weekend kailangan niya mag-report. Yung ate mo? Si Ate Ira naman, ayun, na-enjoy pa yung travel goals niya kaya maya't maya naka-leave. Paano ka? Ikaw na lang palagi iintindi. Nahayaan ko na lang. Ayoko rin naman na hindi niya ma-enjoy yung buhay niya. Isa pa, hindi rin naman nila makasundo si mama eh. Maiksi pasensya nila. At saka may mga pagkakataon din naman talaga na mahirap maintindihan si mama sa totoo lang. Bakit hindi na lang sila maghanap ng trabaho na mas malapit? Para pwede sila mag-uwian araw-araw para hindi ka nahihirapan sa paghingi ng leave sa kanila. Actually, naisip ko nga rin yan eh. Uuwi naman sila pareho next month kasi birthday ni mama. Yan ang bala kong sabihin pag nagkaharap-harap na kami. Sana mapagbigyan ka nila, tol. Kasi syempre, may sarili ka rin namang buhay. Hindi naman pwedeng habang buhay kang na-stuck sa pag-aalaga sa airmat mo. Oo nga eh. Kanino phone yung tumutunog? Ay, sa akin. Si Kuya Elvis. Hello, Kuya? Nasaan ka ba? Ano? Tumawag yung kapitbahay, tinakbo daw sa ospital si Mama. Ano? Kanina ka pa daw tinatawagan, hindi ka makontak. Mahina signal dito eh. Ngayon lang nagkaroon. Nasaan ka ba kasi? Basta sige na, uwi na ako. Tawagan na lang ulit kita. Anyari? Tol, anong timing? Sinugod sa ospital si Ermat eh. Uwi na ako. Ay kagi, di nga. Hatid ka na namin. Pack up na tayo. Sira, sayang yung bayad nyo dito. Mas importante yung buhay ng airmat mo. Tara na. Kuya, pasensya na. Di ko naman nakalain na ngayon susumpungin ng sakit si mama eh. Ilang linggo na niya hindi nararamdaman. Ngayon na lang ulit. Kung nandun ka sana para alalayan siya, di na sana siya tinakbo sa ospital. Paano kung walang kapitbahay tayong nagmamalasakit? Baka kung napano na si mama. Kung walang kapitbahay na mapagbibilinan, hindi ko naman siya iiwan eh. May kapitbahay man o wala, hindi mo dapat siya iniiwan. Alam mo namang masailan yung kalagayan ni mama eh. Nuna mo pa yung paglalamyerda mo. Kung pinagbigyan niya sana yung hinihingi kong leave, hindi sana umabot ng ganito. Hindi nga kasi pwede, di ba? Kaso anong ginawa mo? Pinagpilitan mo yung gusto mo. Tignan mo tuloy nangyari kay mama. Bakit kung umusta ka kuya? Parang concerned na concerned ka kay mama. Hindi mo nga matagalan nalagaan siya ng isang araw eh. Kaya nga sa'yo namin siya binilin, di ba? Kasi ikaw lang yung mapagkakatiwalaan namin na mag-aalaga sa kanya. Kasi nga, hindi naman ganun kalalim ang pagmamalasakit nyo kay mama. Ang akala nyo kasi porque nakakapagpadala kayo ng panggastos at panggamot niya, ayos na eh. Akala nyo sapat na yung pera nyo? Hindi lang yun ang kailangan namin kuya. Hindi lang yun ang kailangan ni mama. Huwag mo akong pagsasalitaan ng ganyan ha. Hindi mo alam lahat ng sakripisyo ko. O bakit? Ikaw? Alam mo ba lahat na nangyayari kapag wala ka dito sa bahay? At alam nyo ba lahat ng iniinda ni mama? Ha? Yung mga sakit niya, oo alam nyo. Pero yung mga sama ng loob niya, yung mga iniisip niya bago matulog sa gabi, lahat ng nararamdaman niya, wala kayong kaalam-alam.
Kaya wag niyo kong pangaralan tungkol sa sakripisyo, kuya. Dahil hindi lahat ng bagay alam niyo. Ganun ba talaga kadamot ang pagkakataon? Minsan na nga lang akong pagbibigyan na magsaya, meron pang hindi magandang kapalit. Pakiramdam ko wala akong karapatan na maging masaya. Parang hindi ako pwedeng lumimot sa responsibilidad ko kahit panandalihan lamang. Hindi ako naiintindihan ng mga kapatid ko. Tanging si Mama lang ang nakakaunawa sa akin pero wala naman siyang magagawa sa sitwasyon. Gustuhin man niya, hindi niya maibibigay sa akin ang gusto ko dahil siya mismo ang dahilan kung bakit napako ako sa sitwasyong ito. Alam kong marami ang magagalit sa inyo sa sasabihin ko. Sa totoo lang, hindi ko napigilang hilingin na sana nga ay natuluyan na lamang si Mama nung time na yun. Yun na lang kasi ang paraan eh. Kung hindi na siya tuluyang gagaling mula sa sakit na nararamdaman niya, ang pagkawala na lamang niya ang natitirang solusyon sa mga problema ko. At oo, napakasama akong anak para isipin man lang yun. Mabuti na lang at hindi nagtagal sa akin yung ganoong kaisipan. Agad-agad akong nagsisi at bumawi kay Mama. Mas kailangan niya ako ngayon. Lalo't nagkaroon ng hindi magandang epekto ang pag-atake ng sakit niya. At hindi na ako papayag na may mangyari pa ulit na masama kay Mama. Pagod. Dami ka pang gagawin. Maglalaba pa ako, magluluto pa ng tanghalian. Ay. Cleo! Cleo! Po, Nasaan ka ba? nandito po sa banyo. Naglilinis. Halika muna't hindi ako makatayo. Sige ma, saglit lang. Bakit ma? Tulungan mo muna ako. Nasi-CR ako. Sige ma, tara. Nakain ko na kayo. Dahan-dahan. Sige na. Iwan mo na ako rito. Kaya ko na. Sigurado kayo ma? Oo. Okay, hintayin ko kayo dito sa labas ha. Oo. Nakapagluto ka na ba ng tanghalian natin? Hindi pa ma, maglalaba pa ako eh. Ay, bago ka maglaba, pwede mo bang ayusin yung TV dun sa kwarto? Gusto kong manood eh. Manonood po kayo? Oo, yung usong-uso ngayon, yung mga Korean. Ikaw na bahala kung anong magandang palabas para magkaroon man lang ng konting libangan. Sige ma, ayusin ko mamaya. O yan ma, okay na, pwede na kayo manood. Yan ba yung pinapanood ng Tita Becca mo? Oo ma, trending na trending yan ngayon. Sige ma, nood muna kayo dyan ha. Maglalaba lang muna ako. Tapos magluluto ako ng tanghalian natin. Dadalan ko na lang kayo dito kapag luto na ha. Cleo. Bakit ma? Ay, nahihirapan ka ba? 이거 다이아몬드거든. 그게 다이아몬드야? Po? 그게 다이아몬드. Nahihirapan ka ba sa pag-aalaga sa akin? Bakit nyo naman po natanong yan? Kasi, ang bata-bata mo pa, napako ka na sa pag-aalaga sa akin. Sa halip na enjoyin mo yung kabataan mo. Eto ka, hirap na hirap sa mga gawain dito sa bahay, pati na sa pagbabantay sa akin. Wala namang kaso sa akin yun ma. Alam kong hindi ka lang nakakapagreklamo, pero ang totoo, gustong-gusto mo nang makalaya sa obligasyon. Alam kong hindi ka lang makapagreklamo, pero ang totoo, gustong-gusto mo nang makalaya sa obligasyon. Pero, Cleo, anak, Po, huwag kang magsasawa sa akin, ha? ma,
Habaan mo pa ang pasensya mo sa akin, nak. Konting tiis na lang. Matanda na rin naman ako eh. Malapit na rin akong mamatay. Ma, huwag niyo na sabihin yan. Huwag mo akong iiwan, anak, ha? Takot akong mag-isa. Ma, hindi ko mo iiwan. Nandito lang ako. Salamat, anak. Sila kuya at ate mo kasi. Iniwan na ako eh. Pinaubayan na nila ako sa iyo. Ayaw na nila sa akin kasi matanda na ako. Mahirap na akong alagaan. Hindi totoo yan, Ma. Kailangan lang nilang maghanap buhay para matustusan yung pangangailangan natin dito sa bahay. Alam ko. Pero hindi naman ako tanga, anak. Alam kong umiiwas lang din sila sa obligasyon na alagaan ako. Hindi ko naman sila masisisi. Kasi mahirap nga naman talagang mag-alaga ng matanda. Lalo na yung kagaya ko na magulong kausap. Pero salamat kasi nandyan ka. Ikaw lang yung nagtsatsaga sa akin. Ma, mahirap din naman kaming alagaan ng mga bata kami. Pero pinagtsagaan niyo kami. Pinalaki niyo kami. Hindi kayo nagreklamo. At alam kong ginawa niyo yun. Hindi lang dahil anak niyo kami. Kundi dahil mahal niyo talaga kami. Kaya huwag kayong mag-alala. Kami naman ang mag-aalaga sa inyo ngayon. Pagtutulong-tulong kami, Ma. Hindi ka namin pababayaan. Hindi ka namin iiwan. Parang tinutusok ng karayom ang puso ko habang naririnig ang mga salitang yun na nanggagaling kay Mama. Yun ang huling malalim na pag-uusap namin. At yun din ang ala-alang bumabalik-balik sa akin sa tuwing namimiss ko si Mama. Wala na ang mama namin. Hindi na rin niya kinaya ang komplikasyon ng sakit niya. Palagi nang sumasakit ang dibdib niya at nahihirapang huminga. Tumalang na rin kasi ang pagpapacheck up namin na lalo noon nakasagsagan ng COVID-19 pandemic. Dahil natatakot kami na baka mahawa siya sa ibang may sakit. Kaso nga lang, doon na rin tuluyang bumigay ang resistensya ng mama ko. Siguro may mga kagaya ko na na-stuck sa pag-aalaga ng magulang na may sakit, karamdaman. At baka lang kailangan din nilang mapakinggan ito para ipaalaala sa kanila kung gaano kaimportante, kung gaano kahalaga ang mga huling sandali ng mga magulang natin. Hindi ako isang perpektong anak. Pero habang buhay kong babaunin yung alaala na naalagaan ko ang mama ko hanggang sa pinakahuling sandali niya sa mundo. May pagmamalaki kong hindi siya namatay ng mag-isa dahil kasama niya ako sa tabi niya. Hindi naging maganda yung sitwasyon noong nagkasakit siya pero yun na rin ang pinagkukunan ko ng inspirasyon para pagbutihin ngayon ang trabahong meron ako.